Hello everyone! Magandang buhay sa lahat. Welcome dito sa ating Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo how to write decimal number to scientific notation and vice versa from scientific notation to decimal number. So, the other term for decimal number is standard form. Just like this given, let us say this is a decimal number or standard form, then we're going to write it in scientific notation and vice versa, this one, scientific notation form, then we are going to write it in decimal number. So ipapaliwanag ko po sa inyo step by step kung paano po iyan gawin. Okay, for part A, we're going to discuss how to write decimal number in scientific notation. Again, decimal number is the same as standard form. So these 1 to 5 examples are in decimal number or standard form. For number 1, 2, and 3, these are very large numbers. And for 4 and 5, these are very small numbers. So how to write these numbers in scientific notation? And for part B, we're going to discuss how to write scientific notation to decimal number. Okay, so these examples, 1, 2, 3, 4, 5, are in scientific notation. Okay, 1, 2, and then number 5, the exponents are positive. And for number 3 and number 4, the exponents are negative. So how to write this scientific notation to decimal number? Before I present examples, let us define first what is scientific notation. So scientific notation is a system of notation used to express very large or very small numbers conveniently. It uses if exponents so as not to require the use of many zeros, which can be confusing and lead to errors. So ibig sabihin, ang scientific notation po ay notation to express a large or small numbers. Okay? So, scientific notation is written in the form a times 10 raised to n power, wherein yung x po dito is not variable, ito po ay symbol for multiplication. So, what does it mean by this form? So, ano po yung a at ano yung 10 dito sa ating scientific notation? Okay, ito po yon. So, ang a po ay ito, 1 is less than or equal to a is less than 10. So, anong pong ibig sabihin yung pwedeng maging value ng a? So, ang value po ng a ay hindi pwedeng bumaba ng 1 or mag-start ng 1 hanggang sa hindi po aabot ng 10. Ibig sabihin, ang a po ay from 1 to 9.99. Okay? Basta't hindi po pwedeng umabot ng 10 yung a. At hindi rin po pwedeng bumaba ng 1. Okay? So, yan lang po ang pwedeng range ng a dito sa ating scientific notation. How about n? So, n is a positive or negative integer. Okay? So, yun po yung a and 10 dito sa ating scientific notation. So, how about decimal number? So, i-define din natin, alamin natin what is decimal number because we are going to write scientific notation to decimal number. So, ang decimal number naman ay ito po yung mga number na usually na nakikita po natin. Let us say this one, 78 million. This is a large number. And another one, we have very small number. So, 0.0000605. So, we are going to write decimal number to scientific notation and vice versa. The given is scientific notation, we are going to write it in decimal or standard form. Okay, so let's start. We're going to write decimal number in scientific notation. So number 1 example, ito po yung ating decimal number or standard form, 78 million. So again, we're going to write that number in scientific notation. So paano po yan i-express in scientific notation? So ganito lang po yung steps. Ibaba ko siya, 78 million, and then pinaglayo-layo ko yung digits para maipakita ko sa inyo yung movement ng decimal. Okay. So again, as a review, yung A ay hindi pwedeng bumaba ng 1 at hindi pwedeng lumampas ng 10. So saan po natin kukunin yung A? Dito po sa 78 million. Una ay hanapin po natin yung decimal ng 78 million. So meron po bang naka-indicate na decimal? So wala. So kapag wala, understood na andito po sa dulo, ilalagay ko po dyan. Okay? Andito po sa dulo.
And then, itong decimal na ito, ay imumove natin going to left, ilalagay po natin dyan sa may 78. Pero saan po natin ilalagay yung decimal? So kapag dito natin ilagay sa right ng 8, dito po sa pagitan ng 8 at 0 dito, yan po ay 78 yung number. Okay? So pwede po bang maging A yung 78? Again, ang A ay hindi pwedeng lumampas ng 10. So hindi po pwedeng ilagay. So ang paglalagyan po natin ay pagitan ng 7 at 8. Ito po ay 7.8. So yung 7.8 po ba nasa pagitan ng 1 to 10? Yes. Okay. So pwede po na yung decimal na ito ay move natin hanggang dito sa may pagitan ng 7 and 8. So yan po ay 7.8. Yan na po yung ating A natin. Okay. At itong 0 na ito, kasunod po nito, since 0 po lahat yung kasunod, wala na po itong value, you can now remove. Okay. So times, lagay po natin dito, times 10. And then, ano po yung ilalagay natin na n na exponent ng 10? So, yung exponent dito ay yung movement ng decimal kung ilan. Okay? So, ito yung decimal na minove natin papunta sa 7.8. So, ika-count po natin kung ilang beses nag-move yung decimal hanggang sa 7.8. Ganito po yon. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So mula po dito, yung decimal i-move natin hanggang doon sa 7.8, 7 po lahat yung movement niya. Okay, so ibig sabihin, yung 7 na yon, yun po yung magiging n natin or decimal or exponent ng 10. So we have now 7.8 times 10 raised to 7. So yan po yung scientific notation ng 78 million. So again, 78 million in scientific notation is 7.8 times 10 raised to positive 7. Okay, that is in scientific notation. Okay, so how about this number 2 example to master the lesson? Okay, so 54,600. So again, paglayo-layon ko po yung ating decimal. Then next, hanapin natin nasaan yung decimal po ng number. So wala pong naka-indicate, ibig sabihin understood na nandito po sa dulo. Okay? So always po kapag walang naka-indicate, nandito po sa dulo. Okay? And then i-move natin yung decimal going to the left. Okay? So count po natin 1, 2, 3, 4. So ito po yung decimal niya, 5.46. So bakit po kaya 5.46? Pwede naman pong dito natin ilalagay yung decimal, 54.6. So, remember that yung A natin ay hindi pwedeng lumampas ng 10, hindi pwedeng bumaba ng 1. So, kapag dito natin ilagay sa pagitan ng 4 at 6 yung decimal, ito po ay 54.6. Yung 54.6 po ba ay nasa pagitan ng 1 at 10? Hindi po. Lampas 10 na po yung 54.6. So, hindi po siya pwede. So, i-move natin ulit, 5.46. 5.4. Yun po bang 5.4 nasa pagitan ng 1 at 10? Yes. Ano po? Ay kung ilalampas yung decimal hanggang dito sa may una ng 5. So yan po ay 0.546. Nasa pagitan po ba yan ng 1 at 10? Hindi na. So dito lang po natin pwedeng ilagay yung decimal. Okay? So yan po yung pwedeng A natin. And then, itatimes natin or pwede na po nating tanggalin yung 0, 0 dito since wala na pong value o wala na pong digits na hindi 0. Ano po? So, kapag 0, 0 po yan, pwede na po nating i-cancel. And then, times 10, ano po yung maging exponent ng 10 natin dito? Yung exponent niya ay kung ilang beses po natin i-move yung decimal. Okay, so count natin. 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, ang exponent po ng 10 ay positive 4. So again, kapag ang movement ng decimal ay from right to left, positive po yung exponent. Or, pwede po yung ibang way, kapag ang given number ay large number, ang exponent po ay positive. Okay? So, this is now the scientific notation. So again, 54,600 in scientific notation is 5.46 times 10 raised to the 4th power. Okay, so magbibigay po ako ng example na decimal number wherein may 0 po sa pagitan ng dalawang digits na hindi 0. 407,000. Okay, so yung 4 may pagitan po na 0. So paano po yan
i-write in or express in scientific notation. Okay, so again, baba ko siya. Paglayo-layoin po natin yung decimal. So, asan po ulit yung decimal dito sa ating number? So, wala. So, ibig sabihin, nandito po sa dulo. Okay, so lagi pong nandyan kapag wala pong decimal. So, imove natin yung decimal papunta po dito. Saan po natin ilalagay yung decimal? Kapag imove natin. Dito po sa pagitan ng 4 at 0. Okay? So, count po natin 1, 2, 3, 4, 5. Andun po yung decimal. Bakit po kaya dito? So, again, kapag dito po natin lalagay sa pagitan ng 0 at 7, ito po ay 40. So, yung 40 ay greater than 10. So, hindi po pwedeng maging A. So, dapat po dito, 4.07. So, 4 point something na sa pagitan po ng 1 at 10. Okay. So, ito po yung magiging A natin, 4.07. At ito po, 00, pwede na pong tanggalin iyan. Okay. So again, 0 po yung kasunod. Hindi po pwedeng i-cancel hanggang dito sa 0. Ano po? Ito. Hindi po pwedeng i-cancel yan. Bakit? Kasi mayroon po tayong digit na hindi 0. So, i-consider pa rin po natin ito. Kaya ito po ay 07. Okay? Then, times 10. Ano po yung exponent natin? Yung movement po ng decimal. So, ilan ulit? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so the exponent is 5. So we have now 47,000 in scientific notation is 4.07 times 10 raised to the 5th power. So ito po ang given natin ay large number. Ang exponent po ng 10 ay positive. Okay? Okay, for number 4 example. So, ang given po natin ay small number naman. Okay, small number. So, 0.0025. So, how are we going to write this number in scientific notation? Okay, so again, ibaba ko siya, paglayo-layoin ko po yung digits. So, andito po yung decimal natin. So, dito po sa ating given, kita na natin kaagad kung nasaan yung decimal. So, ito po yung decimal natin. So, mayroon na. Okay, so yung decimal, ay i-move natin kung nasaan yung digit na hindi 0. Andito po yung digit na hindi 0, 2 and 5. Okay? Dito po natin idadala yung decimal. Ano po? Kasi andito po yung digits na hindi 0. So, i-move natin yung decimal. Okay? 1, 2, and then 3. So, dyan po natin ilalagay yung decimal. Bakit natin dyan ilalagay? Since yung 2.5 ay nasa pagitan ng 1 at 10. Ano po? 2.5 is between 1 and 10. So, pwede pong maging value ng A. So, let's become 2.5 and then yung mga 0 na nasa unahan, pwede na pong tanggalin po ito. Ano po? Kasi yung decimal, ito, wala na ito, na-move na natin hanggang po dito. So, ito, pwede na pong tanggalin yan. So, 2.5, ito po yung A natin. Then, times 10, ano po yung exponent ng 10? O ano yung N natin dito? So, kung ilan po yung movement ng decimal, yun po ulit yung exponent. So, count natin 1, 2, at 3. So, ano po yun? Positive 3 po ba o negative 3 ilalagay natin? Yan ay negative 3. So, bakit? Kasi i-move natin yung decimal from left to right. Okay? So, kapag ang movement ng decimal ay from left to right, negative po yung exponent. Or, another ay yung kapag yung given ay very small number, negative po yung exponent. Okay po? Kapag large number, positive. Kapag small number, kagaya po nito, ay negative. Okay po? So, this become 0.0025 in scientific notation is 2.5 times 10 raised to negative 3. Another one, number 5. Okay, another small number, 0.00000605. Okay, so very small number. So, we are going to write in scientific notation. Again, paglayo-layon ko po ulit yung digit. So, sa ating number, kita na po natin kaagad kung nasaan yung decimal. Ito yon. Okay? So, kapag alam natin yung decimal, then i-move na po natin. So, nasaan po ba yung digit na hindi 0? Nandito po sa right, na sa dulo. So, i-move natin yung decimal papunta po dito. Okay? So, ang movement po niyan ay 1, 2, 3, 4. Hanggang dyan na lang po ba yung decimal? 0.6. Kapag 0.6 less than 1. Okay? So, hindi po pwede. I-move pa po natin ng isa. Okay? Kapag po ba dito ilalagay, 6.05, pwede po ba dyan? Yung decimal? 6.05.
So yung 6.05 po ba nasa pagitan ng 1 and 10? Yes po, nasa pagitan. Kung ilalampas pa natin ulit dito, 60.5, hindi na po pwede. Bakit? Kasi yung 60.5 ay greater than 10. Hindi na po pwedeng maging value ng A. Kaya hanggang dito lang po yan, 6.05. So yan na po yung A natin. Consider na po natin ito lahat kasi may digits po ito. Kasama na po syempre yung 0 kasi nasa pagitan ng 6 and 5. So 6.05 times 10, okay? Ano po yung exponent ng 10? So again, since na-move na po natin yung decimal mula dito hanggang dito sa 6.05, pwede pong tanggalin yung mga 0 dito. Okay? So 6.05 times 10, ano po yung exponent ng 10? Kung ilan po yung movement ng decimal. Again, count natin. So 1, 2, 3, 4, and 5. Ito po ay negative 5 because you move the decimal from left to right. Or yung given number po na ginawa nating scientific notation ay very small number, then ang kanyang exponent ay negative. So, we have this one number in scientific notation. Okay? Okay, for part B naman po tayo, write scientific notation to decimal number. Okay, vice versa. So, ang given naman po natin ngayon ay scientific notation. We're going to write it in standard form or decimal number. Okay, so paano po yan gawin or express in decimal number? So, ganito lang po yon. First, kunin po natin ito pong A natin, 6.2. Okay, ibaba ko po yung 6.2. Now, we're going to move the decimal. Okay, saan po natin kaya i-move yung decimal ng 6.2? Going to the right or going to the left? Okay, since yung pong ating exponent ng 10 ay positive 7, ito po, take note, kapag positive po ang exponent, move the decimal going to the right. Okay, so again, positive exponent, move the decimal going to the right. So ganito lang po yun, move natin yung decimal. But, how many times you move the decimal? 7 po. Kasi 7 yung exponent. Okay. So, move the decimal 7 times. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, andito na po yung decimal. So, yan po yung movement niya. Again, kapag positive exponent, move the decimal going to the right. Okay, 7 times kasi 7 po yung exponent. Ngayon, ano pong ilalagay natin sa pagitan po dito sa mga spaces? Lalagyan po natin yan lahat ng 0. Okay? Lahat po ng space dyan ng movement ay lalagyan po natin ng 0. So we have now 6200000 and then decimal. Okay. So ito pong decimal na ito ay napunta na po dito. Okay? So magiging ganito po 'yon. 62, then 246 na 0. Kapag yung decimal po ay nasa dulo na at wala nang kasunod na digits, ibig sabihin, pwede na po nating tanggalin yung 0. Okay? Pwede na pong i-remove. Yan, wala na po. So therefore, yan na po yung decimal number ng scientific notation na ito. So we have now 6.2 times 10 raised to 7 in decimal number is that 62, ilan po yan? Lalagyan po natin ng comma. Yan po ay 62 million. Okay? So, this is now the decimal number. Okay, for number 2 example, 1.25 times 10 raised to the 5th power. So, again, ang exponent po natin dito ay positive 5. So, how to write that in decimal number? So, ganito lang po yun. Kunin po natin itong kanyang A. Ang A po natin dito ay 1.25. Ibaba po natin. And we are going to move the decimal going to what? Left or right? So, ang exponent po natin ay positive. So, going to right po yung movement ng decimal. Okay? And then, how many times? 5 times kasi 5 po yung ating exponent. So, count 5 times. I-move po natin yung decimal. So, it will become 1, 2, 3, 4, 5. So, andyan po yung ating decimal. So, again, may space po ditong part. So, lalagyan po natin ng 0 lahat po ng space na walang digits. Okay. So, yung decimal po ay na-move na papunta dito sa dulo. So, magiging yan po ay
125,000 decimal. So again, kapag nasa dulo yung decimal, you can remove the decimal. Okay? So let's become 1.25 times 10 raised to the 5th power. Ito po yung given. That is written in decimal number as 125,000. Okay, that is now the standard form or decimal number. Okay, so how about this number 3? We have 3.82 times 10 raised to negative 6. So this time, yung ating pong exponent ay negative. So how to write this in decimal number? So ganito lang po yon. Baba po natin. First, kunin po natin itong A. Ang A po natin ay 3.82. O, yan po yung ating basihan. Baba po natin yung 3.82. Okay? Move po natin yung decimal. It's either going to the right or going to the left. So, tignan po natin yung ating exponent. So, ang exponent po natin ay negative. So, kapag negative ang exponent, move the decimal going to the left. Yun lang po yung nun. Okay? Concept nun. Again, if the exponent of 10 is negative, move the decimal going to the left. How many times? So, 6 times kasi negative 6. So, move po natin yung decimal going to the left. So, we have now, count 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, andun na po yung decimal natin. Okay? So, again, lahat po ng space dito ay lalagyan po natin ng 0. Okay? So, lahat po ng space ay lalagyan ng 0. And, notice here, nasa unahan na po yung decimal. So, kapag yung decimal po ay nasa unahan, hindi po pwedeng ganyan yung number natin. Dapat, lagyan po natin always ng 0. Okay po? So, yan. So, lalagyan po natin ng 0 dito sa unahan. Okay? So, we have now 0.0000382. Yan na po yung kanyang decimal number or standard form ng scientific notation 3.82 times 10 raised to the 6th power. Okay? That is the standard form. Okay, for number 4 example, 8.06 times 10 raised to negative 3. So still, negative po yung ating exponent. So paano po ulit yan? Ito pong ating A, 8.06, ibaba po natin. Diyan po tayo magbe-base ng movement ng decimal. So again, negative 3 po yung exponent. Move the decimal going to the left. 3 times kasi 3 po yan. Okay, move po natin. Yung decimal 1, 2, at 3. So andun na po yung kanyang decimal. At yung space po dito ay lalagyan po ulit natin yan ng 0. Okay? So ito na po yon. Baba po natin ito, 00806. Yung decimal ay nasa unahan. Kapag nandito po, again, lalagyan po natin ng 0. Okay, so this will become 0.00806. Yan na po yung decimal number ng 8.06 times 10 raised to negative 6 power. Okay? Okay, so how about this number 5 example? So we have 2 times 10 raised to the 3rd power. So yung A po natin dyan ay wala pong decimal. Okay, so kapag walang decimal, then nasaan po yung decimal ng 2? Kasi yun po yung i-move natin yung decimal. So again, kapag walang decimal, understood po, nandito po sa dulo. Always nasa right. Okay? So i-move natin yung decimal niya, it's either going to the left or going to the right. So paano po? Left or right? Tingnan natin yung exponent. Ang exponent po niya ay positive 3. Since the exponent is positive, move the decimal going to the right 3 times kasi 3 po yung exponent. So move po natin 3 times to the right. 1, 2, and 3. So andun na po yung exponent. So decimal rather. So yung decimal dito ay napunta na po dito at lahat ng spaces po dito ay lalagyan ulit natin ng 0. Okay? So ibaba po natin. So we have now 2,000 and then yung decimal niya andito. Kapag andito po sa dulo, then you can remove the decimal. Okay? So this will become 2,000. Salamat sa pod kaibigan. Kung natuto ka sa video na ito at nagustuhan mo, baka pwede mo namang i-click yung like at subscribe kung bago ka pa lang dito sa aking channel.